I just had to let you know you're. So magandang hapon sa lahat. Ako pala si Colin Ashley Bapasin at ngayon aking italakay ang Aralin 13. So una ay pangalap ng datos. Ang datos ay mahalaga sa pananaliksik. May dalawa itong sanggunian. Ang isa pananaliksik ay walang halaga kung wala ito makabuluhang nilalaman at patibay na datos. Mahalaga ang maayos na pagkuha at pag-aayos ng datos upang maging malinaw at makipagtiwalaan ang proseso at resulta ng pananaliksik. Ang datos ay mahalaga sa pananaliksik at meron itong dalawang sanggunian. Una ay primarya at sekundarya. Ang primarya sanggunian ay nakuha rito ang lihang talaarawan, panayam sa loobin mula sa survey orihinal na ginagawang sining, orihinal na larawan, orihinal na pananaliksik ng mga isunulat na panitikan, testimonya sa luwang manuscript, pahayagan, dula sa awit, pelikula at iba pang hakbang. Sekundarya o sunod ay sekundarya o artistibo na material mula sa aklat, palabas, manuskritong pahayag ng isang tao at buod na anumang akda. Sunod ay datos, batayan at sanggunian sa pananaliksik. Ito ay bagay sa pananaliksik na tumutukoy sa mga variable definition o paliwanag o theorem na ginagamit sa disenyo ng pananaliksik. Ito ay mga paraan na pangalap datos at paraan ng pag-aanalisa. Sunod ay metodolohiya sa pananaliksik. Ito ay matuturing na pinakamahalaga sa anumang uri na pananaliksik dahil kung walang mga datos, wala rin proyektong masasakutuparan. Dapat ay maghanda sa pangongolekta ng datos, tiyak ang hangganan na kinakailangang datos na angkop sa disenyong pananaliksik. Dapat tiyaking nasa tamang tinig o tiempo ang pangalap ng datos. Magtakda rin sa sarili at sa pinagkukunan ng datos kung ano lamang ang nakatulong o kailangan sa pananaliksik. Dapat maging ang maayos at pakikipag-ugnayan sa mga taong pinagkukunan ng datos. Sunod ay pangalan na datos sa pananaliksik. Meron itong mga kagamitan na makatulong upang masinop at makolekta ang iba't ibang datos. Mahalagang tandaan na nagbabago ang kagamitan at dapat ihanda batay sa disenyo. Ang pananaliksik na binabagayan na akmang paraan na pangalap ng datos na ito. Ito ang ilang ihanda sa ginagawang ilang dapat ihanda sa gawin sa pagtalakay ng Nicodella Paz sa 2005. Una ay personal na gamit, hindi isang paliwanag kundi isang paliwanag ng kaya't dapat isipin mabuti ang gamitin at dapat pwede ito mahanap at hindi mabigat dalhin. Sumusunod ay kasangkapan at kagamitang mahalaga. Suriin ng mabuti ang mga kagamitan dahil aapektuhan ito sa fieldwork dahil baka meron itong nasira na o mga problemang alinman sa gamitan. Ito ay mga tape record, camera, laptop at kwaderno. Sunod ay
service datos, kaugnay na sa alubin at opinyon. Isa pamaraan o metodolohiya na magamit sa pag-unawa ng katotohanan bilang katibay tungkol sa tiyak na sitwasyon. Ang hakbang sa pangalap ng datos rin ay dito makakalagay ang impormasyon pagbabatay ng kasagutan. Dapat taglayin nito ang pagiging maikling, malinaw at maayos upang maging tumpak din ang makakuha datos o impormasyon. Sunod ay uri ng pakikipanayam. Ito ay una ay formal, ginagawang pakikipagtipon sa kapanayam sa isang takdang araw, araw at lugar. Sunod ay hindi formal. Ito ay walang ginagawang pagtipan ng isang taong kakapanayamin. Sunod ay pakikipanayam na nagbigay ng kabatiran o informative sa isang tao na nakasaksi sa isang pangyayaring isang taong pagkikipanayam na nagbibigay ng kabatiran o informative sa isang tao na nakasaksi sa isang pangyayari sa isang taon, maaari mapagkunan ng balita. Sunod ay opinion interview mula sa taong bantog o kilalang awtoridad. Sunod ay latalain o features interview. Isa ito sikat na tao. Sample. Isang sikat na tao na merong makulay na karanasan. Na may kaalaman sa kanyang katauhan. At pangkat interview naman ay iisa-isa ang tanong na sinasagot ng mga kapanayam at sa pasumalang gandom na pagtawag. Sunod ay uri na panayam batay sa anyo. Una ay formal, nakakalat na impormasyon mula sa panayamang kaugnay na paksang sasaliksikin. Ang hindi formal rin ay ito ay tanging taga-panayam lamang ang may alam sa layunin at makuha sa impormasyon para sa paksang sinasaliksik. Sunod ay uri na panayam ayon sa layunin. May iba't ibang uri na pahina na batay sa layunin, gaya ng panayambigay ng impormasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon mula sa taong may kinalaman at kaugnayan sa mga pangyayari. Anumang uri ng panayam ay sagawang mahalagang makalikha ng maayos na kaugnayan ang tagapanayam sa kinakapanayam. Sunod rin ay focus group discussion o FGD. Ito ay isang uri na panayam na may 4 na hangga ng 60 na kalahok. Meron itong tanong na batayan sa paksa na ibinigay ng mas maaga bago ang aktual na oras na pangkatang panayam, immersion o pagkikihalubilo at pagkikisangkot sa pagkuha ng datos na may madalas itong gawing paraan ng pangalap sa disenyong qualitative. Karaniwan itong ginagamit sa komentasyon upang mas maging buo at komprehensibo ang datos. At yan lang ang pagtatapos sa aking pag-uulat. Salamat.